National Park. Sobrang lawak nitong road with restricted access. Sobrang lawak nitong park na ito. Kumbaga nasa isang portion lang tayo ng park niya, 'di ba? Malawak siyang, madami siyang entry point. Nasa city lang to, no? Oo, nasa city lang. From Macquarie Shopping Center, 5 minutes drive lang. Tignan natin kung anong meron dito sa loob. Good morning! Welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Nandito tayo ngayon sa Lane Cove National Park. May bayad pala dito $8 per day. Tapos tinanong namin kung ito ba ay single entry lang. Pwede ka raw lumabas, tapos kung babalik ka within the day, pakita mo lang yung ticket na binayaran mo kanina. So, tignan natin yung area na ito. Saglit lang tayo. Hindi tayo magtatagal din. So, baka hanggang doon lang yung parking. O pwede rin dyan. So, meron siyang parang yung ticket. Nung kung naalala nyo yung pumunta tayo sa Bobbin Head, meron doong bayad din yung entry, diba? Doon sa mismong pinaka National Park. Ganyan din dito, merong $8 na bayad. Tapos, sobrang lawak nito. Hanap muna tayo ng parking. Nakakasalubong kami na nagra-run dito, nakabike. Meron din dito, pwede kang mag-avail din ng annual pass. So, kahit saang National Park ka pumunta, yun ay hindi ka na magbabayad kasi meron kang annual pass. South Wales. Sa New South Wales lang, tama. Ayan, dito na pala. Tapos meron dito mga picnic area. Nakita ko lang naman doon sa karatula. Park, use fee machine. Tapos yung ticket na binigay sa'yo, ilalagay mo lang dyan sa harap ng sasakyan mo para makita na nagbayad ka. Wow, walang tao dito. Ito ba yun? Ito ba daanan dito? Oo nga eh. Baka merong hall doon, oh. The Old Barn. Ayun, may nakapark na isa. Parang ano to, ha? Parang yung doon sa Bathurst. No? Oo. Okay ka ba dito? Parang hindi. O sige, baba na lang tayo. May walk. Oo nga, meron ditong tubigan. Pero mag-ingat din tayo kasi bangin yung gate. Ayan, may mga nagbabike. Pwede nga kayo mag-drive dito. Pwede. Ah, may truck doon sa babang side, no? Oo. Ayan, may nagda-drive natin. Tingnan natin kung anong meron dito. Saan tayo titigil at makatambay lang. Naghahanap pa rin kami ng parking. Sana meron parking sa tutumbukin dito. Tingin ko hindi yun yung main entrance eh. Ah, ganun. Oo. So, pag gantong park, 40 kilometers per hour lang yung dapat na andar mo. Kasi bukod sa bundok ito, curve, madaming mga nagbabike at tumatakbo. Ayan o, meron sobrang laking bangka lang. Ano kayong tawag dyan? Bangka lang tawag namin dyan eh. Ayan o. Ayan, ako umalis. Sayang. Ayan, may pabo. Hindi yan kinakain dito. Pero pwede rin yata. Mga habol ba yan? Oo. Mukhang hahabulin tayo. Yan, nandito tayo sa Lane Cove Reserve. Ang payapa, no? Ang tahimik, no? Diba? Ang tahimik. Ganda yung magandang lugar paminsan-minsan, no? Para makapayapa lang yung naririnig mo. Nakaka-relax. Nakaka-relax. Ito yung river. Ano tawag sa river na yan? Lane Cove River. Lane Cove River. Kaya nga eh. Ay, ayan o, may mga ibon na kulay red yung tuka. Ang katulad na nakita natin dun sa ano. Pato yan, pato. Nakita natin dun sa Sydney Olympic Park. Ayan, maraming tao. Meron tong ano, pwede kang pagganapan ng birthday mo. Siguro may parking doon. Ano meron? Flat na parkingan. Para lang din siya yung nakita natin ng ano. Na ano? Yung parang pwede ka mag-camping. Ayan, biglang meron ulit ditong open area o tapos pwede ulit mag-park. So, ang daming mga pouch na area.
Ayan o. Toilet yun eh. At least may toilet. Ayun, may hagdan doon o. Ayan o. Pwede pala dito mga, ano yan, nagpe-fishing o kayak-kayak o. Kayak ba tawag dyan? Paddle boarding. Tingnan nga natin. Ito pala ang paddleboardan. Pwede ka magdala ng, ayan o. Canoe. Canoe? Canoe. Launching area. Hindi pwede yung motorized boats. Dapat yung mano-mano lang na ganun. Unstable surface. Use at your own risk daw. Ayan siya. Tapos may akyatan doon. Another walking trail ulit. Meron sobrang laki na, ano ba tawag niyo dyan bubuli? Lizard. Ayan o, sobrang laki. Huling stretch na lang to. Since nandito na rin naman tayo. Parang mas gusto ko dito kaysa sa hagdan. Mas hindi mahirap. So habang naglalakad tayo dito sa Lane Cove, magbasa na lang din ako ng isang tanong tas sagutan natin. May bahay ng, ano nga ba yun? Putakti. Oo. So, ang babasahin kong tanong ay galing kay Jays_13 Obozin. After nyo po mag-grant, di ba may 1 year po kayo bago makapunta sa Australia. Ano po yun? Nag-ipon po kayo? Tinapos nyo ba yung 1 year o bago mag-1 taon? Tsaka kayo nag-move dyan sa Australia, ma'am. So, yun yung tanong niya. Pag kasi nakatanggap na kayo ng grant, dun sa sulat na matatanggap nyo, nakasulat dun na you must enter, diba? Nakalagay dun. You must enter within this date. So, dapat mag first entry na kayo bago yung date na nakalagay dun sa sulat. So, iba-iba yata yung date ng kailangan makapag first entry ka, no? Hindi siya specifically 1 year after nyo matanggap yung visa grant. So, yung tanong niya, habang daw ba naghihintay kami ng 1 year ay nag-iipon daw ba muna kami? Parang ganun yung tanong niya eh. Nag-iipon daw ba muna tayo? Tapos, ganun. After ng 1 year saka talaga kami pumunta dito sa Australia. Katulad nung lagi naming ina-advise, kahit as early as naghihintay pa lang kayo ng grant, pwede na kayong mag-ipon ng mag-ipon, no? Oo. Hindi lang nung moment na matanggap niya yung grant niyo, saka lang kayo mag-start mag-ipon. Although aware naman tayo na habang nagpa-process tayo ng visa ay magastos, di ba? Meron kaming video na yung aming visa processing, yung buong visa processing namin, tsaka kung magkano yung nagastos namin sa buong visa processing. Aware tayo na malaki din yung nagagastos natin. Pero once naman na natapos mo na yung mga ganong gastusin, pwede na kayong mag-start na mag-ipon. Para kung sakali na mag-grant kayo, kung talagang ready na kayong mag-move dito sa Australia, hindi nyo na kailangang hintayin yung 1 year. Kung talagang ready na kayo, pwede na kayong mag-move anytime. May another ulit na area Tapos may nagse-celebrate dito ng birthday. Siguro hanggang dito na lang tayo sa area na to. Tapos babalik na tayo. So ganyan lang dito yung iba mga nagpa-birthday minsan dyan sa park lang ginaganap, simple lang, tas kasama lang yung mga kapamilya nila at saka mga friends, di ba? Hindi ko alam kung libre yan o binubuk. Oo. Ang ingay nila. Ang bango nung niluluto ng tatay na barbecue. Nakakagutom. Tapos yung mga bisita niya nandun lang. So, yung sa aming case, nung nag-grant yung visa 190, yung first entry namin ay nung parang nagpunta lang tayo dito ng few days para mag-tour, diba? Para mag-ikot. Di pa talaga yun yung big move na date namin. Tapos, ang maganda naman na nangyari nung ganun yung ginawa namin. Bago kami pumunta dito, nag-apply na kami ng yung sa bangko, sa NAB. Tapos, nung dumating dito, na-activate namin yung bank account. Nung nag-tour pa lang kami dito, kumbaga PR na pero nag-tour pa lang, tama? Initial entry muna. Initial entry, tama. So, nung initial entry namin dito, na-activate na yung bank account. Tapos nabanggit ko na rin to sa lumang video namin. Pupunta ka dun sa isang branch ng bank na gusto mo na accessible sa'yo. Pero search nyo rin kasi ngayon yata hindi na pwedeng mag-open ng bank account kapag ka
hindi ka pa nag-move in dito eh. Parang iba na yata yung rules after nung nagka-COVID. Kasi may nagtanong din sa akin na kung kailan daw kami nag-open ng bank account, tapos nag-reply siya na hindi na nga daw ngayon ina-allow na mag-open ng bank account hanggat hindi ka pa nakakapag-move dito sa Australia. Pero sa aming case, nakapag-open kami. So, ang nangyari, kahit nasa Singapore pa lang kami, nakakapag-hulog-hulog kami ng pakau-kaunti ng amount na napanggastos namin pag nag-move na kami dito sa Australia, di ba? Kaya nakabalik na ulit tayo dito. Sobrang lawak nito. Hala, may nagbabarbecue na naman dun. Maamoy na naman tayong masarap. So, iba't iba yung case, iba-iba yung sitwasyon kung kailan nyo gustong pumunta dito. Sa aming case, nag-spend muna kami ng Pasko sa Pilipinas bago kami pumunta dito sa Australia, di ba? Kasi, malay mo, hindi ka agad makauwi sa next na Pasko, yung ganun. Meron namang iba, hinihintay muna yung Chinese New Year bonus para dagdag baon din nila, di ba? Para bago sila mag-resign, bago sila lumipat dito sa Australia. Meron namang iba na sinasakto nila na pag nag-move in sila dito sa Australia ay yung bago magpasukan yung anak, di ba? Yung sakto sa bago mag-enroll ng bago mag-enroll yung anak para mahanapan nila or makapasok sila sa school para sa anak nila. So iba-iba yung sitwasyon kung kailan nyo gustong mag-move in dito sa Australia. Pero yun nga, mas maganda na madami kayong ipon para pag nakapunta na kayo dito, hindi nyo naisipin yung mauubos na yung resources nyo habang naghahanap ng trabaho. Kasi gulat ka, nakaabang siya, no? Video mo nga. Ano tawag dyan? Water dragon? Water dragon. Ay, dalawa sila. Saan? Ayun pa isa. Ako, nakaharang sila sa daanan natin. Sige nga, videoan mo. Baka gusto lang nila magpa-picture. Ang laki. Ay, ang dami talaga, oh. Dami nila, grabe. So, speaking of work, maganda rin na kung kunwari habang nagpre-prepare kayo kung kailan kayo magbi-big move dito, magpasa-pasa na rin kayo ng application nyo para magkatrabaho. Ngayon, lalo na ngayon na after COVID na uso na talaga na pwedeng mag-interview via Zoom, via Teams. So, samantalahin nyo yung chance na makapag-interview kayo kahit bago mag-big move dito, kasi malaking bagay na pagdating nyo dito ay may work na kayo. Yeah, nakabalik na pala kami dito sa may pinag-parkingan namin. So, yun lang. Kung kailan kayo komportableng sa tingin nyo ay okay na mag-big move dito, yun yung gawin nyo. Kung kailan kayo ready na. Kung ready na kayo pagka-grant, okay yun. Basta mas okay nga na may ipon, no? Para talagang, importante. Para talagang, kumbaga, madami kang bala, no? Oo. Para habang nag-a-adjust, habang naghahanap ng work, ay may ipon, may nagagastos. Ganito pala yung barbecue, ano. Pero yung isa yata iba, hindi ganito. Ganyan din? Ganito rin. So paano to? Wala. Pagdadala ka ng sarili mo, mo na lang yung parang foil, no? Lagay ka ng foil, tapos yung ayun doon yung tawag dito, uling. Ayan, nakabalik na kami ulit dito sa sasakyan. Pauwi na kami, ano oras na ba? 12:15 na ng hapon. Tumaan lang kami dito sa Lane Cove Reserve. Kung gusto niyo pumunta dito, maganda. Meron mga area na piknikan, meron ding pwedeng magkayak, ganyan. Ang entrance lang ay $8 for the whole day na. Hindi ko lang alam, hindi lang siya pwedeng swimmingan, ano. ay, Kumbaga, ganun lang yung mga activity. So, yun lang. Final words dun sa tungkol sa tanong. Kung kailan kayo komportableng mag-big move dito, yun yung gawin nyo. Kasi iba-iba naman yung sitwasyon natin. Merong hinahabol yung maka-enroll yung anak. Meron naman na gustong makuha muna yung bonus sa Chinese New Year. Meron namang iba na anytime pwede nang maka-big move. Iba-iba ba? Basta ang advice lang namin palagi, mag-ipon tayo ng as many as kaya natin. Kasi hindi mo masabi yung sitwasyon ba na dadatnan mo dito.
Katulad sa amin, kahit nag-ipon kami, hindi Turn right onto Riverside Drive. namin akalain na nagka-COVID at na-lockdown kami ng ilang months. So, 'di ba, kung hindi kami nakapag-ready ng kahit papaano, baka talagang nahirapan kami ng sobra ng time na yun. So, yun lang yung advice In 2.5 namin. kilometers, turn left onto Lane Cove Road. Yun lang yung advice namin at salamat sa pag-comment ninyo at Road with restricted access. pag-subscribe at pag-like sa mga videos namin. At good luck sa mga magbi-big move sa ngayong taon at sa mga naghihintay naman ng grant. Wag kayo mainip, mag-ipon lang kayo, tapos mag-prepare kayo, mag-impake na kayo, maglinis-linis na kayo. Wag kayong mainip na ang tagal ng grant nyo kasi madami namang pwedeng gawin while waiting. Dadating din yung grant na hinihintay nyo. So maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi, stay safe and God bless you. Maraming salamat po, hanggang sa muli. Bye bye. Bye-bye!